Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May ilang tao namang nag-uusap tungkol sa templo. Pinag-uusapan nila ang naglalakihan at magagandang batong ginamit dito at ang mga palamuting inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon na ang lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho at walang matitirang magkakapatong ng mga bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari iyon? At ano ang magiging palatandaang iyon ay magaganap na? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ninuman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Kristo, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. At sinabi pa niya, maglalaban-laban ang mga bansa at ang mga kaharian. Magkakaroon ng malakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakaibang bagay at mga kakilakilabot na kababalaghan buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo ay lilitisin sa mga sinagoga at ipapabilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili. Sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat, kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay perseverance. Sa mundong puno ng pagmamadali at instant na kasiyahan, tila isang kalokohan para sa marami ang salitang pagtiyatiyaga. Sino pa ba ang may panahon para maghintay? Para magbuhos ng pawis, para manatili sa gitna ng hirap, para sumunod kahit walang kasiguruhan. Ngunit sa mga pagbasa natin ngayong linggo, ang Diyos ay tahimik ngunit malinaw na bumubulong sa puso natin. Ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Sa unang pagbasa ngayong linggong ito, mula sa aklat ni Propeta Malakias, ipinahayag ang dalawang magkakaibang wakas. Sa mga palalo at makasalanan, may parating na araw ng paghuhukom. Parang apoy na susunog sa kasamaan. Ngunit sa mga may takot sa Diyos, darating ang araw na parang araw ng katubusan. May kagalingan, may liwanag. Sa madaling salita, may wakas para sa lahat. Ngunit hindi iisa ang bunga nito. Nasa atin kung alin ang haharapin natin, apoy ng paghuhusga o araw ng kagalingan. Ngunit paano ba tayo mamumuhay habang hinihintay ang wakas? Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica ay isang praktikal na paalala. Huwag maging pabigat. Huwag maging tamad. Kundi magsikap, magtrabaho, at maging mabuting halimbawa. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi dapat gawing dahilan para mag-relax sa pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang paggawa. Hindi sapat ang magdasal lang, kailangan ding kumilos, magsakripisyo, at maglingkod. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ayon kay San Lucas,
Si Jesus ay nagbibigay ng babala, ngunit may pag-asa. Tila ba pinipinturahan niya ang isang madilim na larawan ng hinaharap? Pagguho ng templo, digmaan, lindol, tagutom, pag-uusig, pagkakanulo ng mga mahal sa buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, sinabi niya ang isang napakahalagang linya. Sa inyong pagtitiis ay maliligtas kayo. Sa Ingles, by your perseverance, you will secure your lives. Hindi yung katalinuhan, hindi ang kayamanan, hindi ang kapangyarihan ang magliligtas sa atin, kundi ang tiyaga. Ang salitang tiyaga ay hindi lang tungkol sa pagtitiis. Ito ay tungkol sa pagiging buo ang loob. Ang taong may tiyaga ay hindi lang basta naghihintay, siya'y patuloy na umaasa, patuloy na gumagawa ng mabuti kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi pinapansin. Ang tiyaga ay pananatiling tapat sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan. Ito yung pagpili araw-araw na manatili sa landas ng kabutihan kahit tila wala namang nangyayaring maganda. Ang tiyaga ay hindi ang kawalan ng luha, kundi ang pagpili pa ring tumindig kahit umiiyak. Sa ating buhay, napakaraming dahilan para sumuko. Problema sa pamilya, kawalan ng trabaho, pagkabigo sa pag-ibig, sakit sa katawan, pangungutya ng iba, personal na pagkadapa. Madalas gusto na lang nating itapon ang lahat at maglakad papalayo. Ngunit ngayong araw, sinasabi sa atin ng Diyos, tiyagain mo anak, hindi kita pababayaan. Huwag kang bibitaw. Sa dulo ng lahat, makikita mo ang bunga ng iyong katapatan. Sa mundo ng madalian, ang tunay na banal ay marunong maghintay. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay marunong magdusa. Marunong manahimik sa gitna ng ingay. Marunong maging tapat kahit hindi nauunawaan. Ang banal ay hindi perpekto. Siya'y marunong magtiyaga. Kaya sa ating paglalakbay sa buhay, pananampalataya, huwag tayong matinag sa mga pagsubok. Huwag tayong padala sa takot o sa kaguluhan ng ating paligid. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Siya ang Diyos na dumarating, ngunit ang hinihintay niya ay ang mga anak na marunong maghintay sa Kanya. Nang may pananampalataya, may kababaang loob, at may pagtitiyaga. Mga kapatid, sa gitna ng mga pagsubok at paghihintay, tayo ba ay mayroong tiyaga? O madali tayong sumuko, magduda, at mawala sa landas ng pananampalataya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa mundong puno ng pagmamadali, turuan mo kaming magtiyaga. Sa gitna ng hirap, gawin mong matatag ang aming loob. Sa bawat pagluha, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. Panginoon, sa dulo ng lahat ng ito, Ikaw ang gantimpala. At sa bawat araw ng paglalakad namin, Ikaw ang aming lakas. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.